Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana, Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating pong pagnonobena para sa kapisahan ng ating pong minamahal na patron, si Santa Monica, isang ina at isang huwaran ng pagkakaroon ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon din ay nasa ikalawang linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sabihin nyo nga po, pagkabuhay. Kamusta po ba ang karanasan ng pagkabuhay? Ano ba nangyari? Kasi yung mahalaga po na ang ating tema, ang ating pagdiriwang ay nakapaloob pa rin sa diwa at mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay. Bagamat sa Ebanghelyo, ito yung tagpo bago pa siya hulihin, bago pa siya pagkaisahan ng mga Pariseyo, nakausap na ni Jesus itong isa sa mga Pariseyo, pero lumapit kay Jesus para mas matuto, para mas magkaroon ng pagkaunawa. Hindi lumapit kay Jesus para questionin si Jesus. Kasi kadalasan, yun yung ginagawa ng mga Pariseyo. Pumupunta kay Jesus para questionin, para tanungin o questionin ang kanyang identity, yung kanyang katungkulan, yung kanyang kapangyarihang magsalita. Pero itong si Nicodemo, sinadya si Jesus para mas matuto siya, mas maunawaan niya ang nangyayari, mas maging bukas o malawak ang kanyang pag-iisip. Kasi naghihintay sila, no? Naghihintay sila. Ang mga Hudyo, naghihintay.
hanggang kailan kami maghihintay sa pangako ng Diyos na Mesiyas na siyang magpapalaya sa kanila mula sa pang-aalipin ng mga Romano. Yun nga lang, hindi pa rin talaga nauunawaan na ibang Mesiyas ang darating. Ito ay si Kristo. Hindi yung Mesiyas na hahawak ng armas o magkakaroon ng maraming kawal, kundi ang anak ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Naintindihan po ba? Yan. Kaya ngayon, ang mensahe ni Jesus kay Nicodemo na nakapaloob ngayon sa mensahe ng pagkabuhay na dapat tayong muling ipanganak. Yung pagkabuhay, nagbabago ang buhay. Kaya kung maalala nyo po, matapos na si Kristo ay mamatay sa krus, ilibing, siya ay nabuhay at nagpakita sa mga alagad, bagamat nandoon ang mga sugat, ang mga palatandaan, pero bago na si Jesus. Ang nakikita na ay ang kaningningan, ang pagka-Diyos ni Jesus, nagbabago. Naintindihan po ba? Yan. Kaya kanina, tinatanong ko kayo, kamusta po ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay? Baka naiwan lang tayo sa mga activities, naiwan lang tayo sa mga tradisyon, naiwan lang tayo doon sa gumawa lang tayo ng nakagawian natin. Kaya kahit ang mga lingkod ng simbahan, kapag kakamusta, ano nangyari? Yun, napagod lang. Diba? Nagpagod lang ba tayo? Yun lang ba ang panawagan sa atin? Kasi ang kailangan masuri ay mayroon bang nabago sa buhay natin? Hindi man 100%, pero mayroon bang nabago sa atin? Dahil natunghayan na natin kung ano ang nangyari at ginawa ni Jesus para sa kaligtasan ng tao. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung may nabago ba. May nabago ba? Kasi tingnan nyo, no? Ang karanasan ng mga alagad ni Jesus sa unang pagbasa, ang ilan sa mga pagbabago nangyari sa kanila matapos yung, di ba, nabuhay na si Kristo, binili na sa kanila. So, ang mga alagad ngayon, sila na ang nagpapahayag ng mabuting balita na kahit ikulong sila, kahit pagbawalan sila, hindi nila ito napipigilan. Pero dito, ang isa sa mga pagbabago ay, sabi, wala nang naghihirap sa kanila. Bakit? Kasi ang bawat isa ay nagbibigay. Kaya nga, yung ilan po dito, no, sabi, ibinebenta nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol at ang mga apostol naman ipinamamahagi ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya wala nang naghihirap. Diba napakaganda kung bawat isa sa atin, kung isa ito sa pwedeng mangyari na pagbabago na mas iisipin mo na ngayon kung paano ka makapagbibigay at hindi na kung paano ka tatanggap. Alam ko, marami sa inyo umaasa sa ayuda. Nakatanggap na ba ng ayuda? Hayix? Ano pa ba? Tupad? Diba? Na para bang napupunta doon ang pag-asa natin, wala na kay Kristo. Okay, Pasko ng pagkabuhay, siyempre, magsasalubong tayo, mag-iistasyon tayo ng krus, sige, lahat yan. Pero pagkatapos, balik na naman tayo, asa na ba si congressman? Asa na ba si mayor? Doon na naman tayo aasa. Ang panawagan umasa tayo sa Diyos. Yun yung kadalasang nakakalimutan natin at ayaw natin baguhin. Pero, angal tayo ng angal na sana magbago ang buhay natin
magbago ang takbo ng buhay natin, na hopefully, after ng May 12, may magbago sana, kaya lang, may binabago ba tayo? O maghihintay na naman tayo kung sino ang mag-aabot ng 1.5, yun ang iboboto na naman. Sino mag-aabot ng 500, yun na naman. So kung ganun pa rin, kailangan ulit mabuhay ni Kristo sa susunod na taon. Kailangan niya ulit mamatay, kailangan niya ulit mabuhay, hanggang sa ang lahat ng bawat isa sa atin ay magkaroon talaga ng panibagong buhay. Kaya nawa, no? Sa tulong ng ating patrong si Santa Monica, hindi rin tayo mawalan ng pag-asa. Kung paano si Santa Monica, hindi siya tumigil na magdasal para sa ikapagbabago ng kanyang anak, ng kanyang asawa. At nakamtan niya ito. Matagal man ang proseso, matagal man ang paghihintay, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Kaya tayo din, naniniwala tayo at dapat tayong maniwala kay Kristo na isang araw, mararanasan din talaga natin kung paano magkaroon ng talagang matitinong mga leader ba? Hindi, mukhang hindi. Matitinong botante. Hindi leader. Yung botante na magiging matino, na magiging matalino sa kanilang pagboto o pagpili. Yan. Tuloy lang tayo ng dasal. Pero kung hindi man ngayon, edi sama-sama pa rin tayong makakaranas ng mga problema, ng mga pagsubok, pero hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Amen?